Dear Lady Love TV, Bakit kailangang mahalin pa kita? Tunghayan natin ang ikawalong bahagi. Mukhang nabilaukan ito sa narinig. Inabutan agad ito ng mama nito ng tubig at hinagod sa likod. Na makabawi ay nagsalita ito agad. Hindi yata pwede si Anima. May gig siya ng araw na yon. Anito at bumaling sa kanya. Di ba Ani? Pasimpleng pinandilatan siya nito. Wala akong gig sa araw na yon. May gig siya mamaya at sa Friday. Kung ganoon ay libre ka. Paniniguro ng ginang. Opo, sagot niya na hindi tumingin sa binata. Sumama ka kay Jigs pag uwi niya sa Baguio ha. Aasahan kita. Sige po. Nakangiting pagpapayag niya. Lumipat ang tingin niya kay Jigs na mukhang naninigas na ang mga panga sa inis. Hindi naman niya kailangang bantayan si Jigs sa family affair na yon. Gusto lamang niyang asarin ito dahil alam niyang ayaw siyang isama nito. Nakilala ni Annie ang papa ni Jigs at ang dalawang kapatid ng huli na sina Chika na may asawa at anak na at si Tony na katatapos lang ng kolehiyo. They were all nice to her. Asikasong-asikaso siya ng mga ito. Maswerte si Maya sa pamilyang makakasama nito sa oras na maikasal ito kay Jigs. Wala itong magiging problema sa mga in-laws. Jigs' father was turning 60 the next day. Palangiti at palabiro ito. Tuwang-tuwa ito sa regalo niya ritong sunglasses. Hindi raw kasi nito inaasahang makakatanggap ito ng regalo sa isang bagong kakilala. Ang sabi pa nito ay isusuot daw niya ito sa kaarawan nito para daw Jeprox ito. Ilang beses din siyang napatawan nito. Ikaw ba, Annie? May nobyo na? Tanong ng papa ni Jigs sa kanya habang kumakain sila ng dinner sa dining room ng mansyon ng mga ito. Ngumiti siya. Wala ho. Sayang. Kung kasing edad mo lang sana si Tony namin ay irereto namin siya sa'yo. Kanina pa malagkit ang tingin sa'yo ng bunso namin eh. Nabighani yata sa buhok mong may kulay asul. Nagtawanan ang lahat maliban kay Jigs. Siguro sa loob-loob nito ay ayaw siya nito maging hipag kung sakaling ang magkasing edad sila ng kapatid nito. Ang tingin ko sa'yo ay palaban kang babae. Ang bagay sa'yo ay iyong mga tipo ni Jigs. Pagpapatuloy ng papa nito. Bakit pa? Dahil palaban din si Kuya Jigs? Tanong ni Tony. Umiling ito. Dahil may potensyal na maging under-desaya ang kuya mo. Nagtawanan ang lahat. Pa, reklamo ni Jigs. Biro lang iha, palaban din yan si Jigs. Medyo malambot lang ang puso. Malambot ang puso ni Jigs? That surprised her. Gusto na naming makilala si Maya. Sana ay kasing ganda mo siya. Wika ni Mrs. Vergara. Mas maganda ho si Maya kaysa sa akin. Mabait, matalino at maganda ang trabaho niya. Nasa kanya na ho ang lahat. Aba bentang-benta yung kaibigan mo ha. Mukhang napakabait mong kaibigan iha. Puna ni Mr. Vergara. Well, I believe so. Alam na ho ni Jigs yun. Aniya pagkatapos bigyan ng makahulugan tingin ng binata. Pagkatapos kumain ay naglaro ng poker ang mag-anak bilang bonding moment ng mga ito. Noong una ay kasali siya sa laro ngunit nang makailang ulit siyang natalo ay umayaw na siya. Ang sabi niya ay manunood na lang siya sa mga ito. Puno ng tawanan ng bonding moment ng mga ito. Maski si Jigs noon lang din niya nakitang tumawa. Maya-maya ay nagpaalam siya na lalabas upang magpahangin. Sa hardin ay malaya niyang pinakawalan ng sentimiento sa dibdib. Inggit na inggit siya kay Jigs dahil may pamilya ito. Napakasaya ng pamilya nito. May ina pa ito at napakabait na ama. Narito ang mga bagay na wala siya. Ang mga bagay na lihim niyang inaasam ngunit alam niyang hindi na niya makakamit kahit kailan. Pumatak ang kanyang mga luha. What are you doing here? Anang tinig ni Jigs mula sa kanyang likuran. Mabilis niyang pinahid ang mga daliri ang luha sa kanyang mga pisngi. Nagpapahangin. Tiningnan siya nito. Hindi niya sinalubong ang tingin nito. Kung bakit naman kasi nag-abala ka pang sumama rito. Tuloy, nabobore ka. No, I'm not bored. In fact, I like your family. Maswerte si Maya sa pamilya mo. Mukhang hindi siya mahihirang at mahihirapang makisama sa kanila dahil mababait silang lahat. Tumingin siya rito. Why? Why do you look so sad? No, I'm not. Pagkakaila niya. Why would I be sad? By the way, hindi ako makapaniwala na malambot pala yung puso mo. O isa lang yun sa mga biro ng funny dad mo. Totoo naman talaga yon. Host, pero exclusive lang yun sa mga taong may malambot ding puso.
Kaya huwag mo nang asahang lalambot yung puso ko sa'yo. Sinimangutan siya nito. Sa mga nakalipas na araw na pagbabantay rito, ay wala pa siyang gaanong nalalaman tungkol sa tunay na pagkatao nito. Siguro ay dapat na siyang gumawa ng paraan para malaman yon. Nilapag ni Annie ang isang supot na naglalaman ng mga beers in cans center table ng sala ni Jigs. Isa-isa niyang inilabas ang mga lata. Ano ang mga yan? Bakit marami kang beer na dala? Huwag mong sabihin makikipag-inuman ka sa akin. Yeah, mag-iinuman tayo. Why? Nagtatakang tanong nito. Wala lang, gusto ko lang uminom at wala akong kainuman so ikaw lang. May problema ka ba? Nakakunot noong tanong nito. Nag-angat siya ng isang kilay. Bakit? Kung may problema ba ako, dadamayin at tutulungan mo ako? Hindi. Hindi naman tayo friends eh. Yun naman pala eh. Eh di makipag-inuman ka na lang sa akin. Iginisa nito ang sisig na nasa lata at nagsimula na silang mag-inuman. Napagkwentuhan nila ang naging bakasyon niya sa bahay ng pamilya nito. Nagkaroon sila ng bonding moment ng mama nito na nalaman niyang sobrang hilig pala sa old songs. Ang hindi alam ng marami ay hilig din niya ang old songs tulad ng mga kanta ng mga The Beatles, Gary Lewis and Playboys, The Cascades at marami pang iba. They had a very fun talk. Ang sabi pa nito ay masaya ito na nakilala siya. Napagkwentuhan din nila ni Jigs ang tungkol sa mga nangyari sa birthday party ng papa nito. Nasurpresa talaga siya nang kumanta si Jigs para sa ama nito nang pilitin ito ng celebrant. Hindi niya akalaing marunong pala itong kumanta. Ang sabi ng ama nito ay isa itong balladeer. She could not help but agree. Kaya pala hindi nito tipo ang music niya ay ballads ang mga bagay sa tinig nito. The whole party had been really fun. Hindi niya akalain na maaaring maging ganoon kasaya ang party ng isang 60-year-old man. When Mr. Vergara asked her to dance with him, nagpaunlak siya rito. Naalala niya ang ibinulong nito sa kanya habang sumasayaw sila. Sana ikaw na lang yung nobya ng anak ko. Bagay kasi kayo. Natawa siya sa pagkaalala roon. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Jigs. Wala. Siyempre hindi niya sasabihin dito yung sinabi ng ama nito. Tumunga uli siya ng beer sa lata. I still wonder who you really are, Jigs Vergara. I've been with you for almost 2 weeks but you wouldn't let me know who you really are. Tell me, bukod kay Joyce, ilan pang babae yung pinaiyak mo? Once and for all, gusto ko lang linawin na hindi ako ang may kasalanan sa paghihiwalay namin ni Joyce noon. Okay then, tell me your story. Malay mo maniwala ako. Tumungga ito ng beer bago nagsimula magkwento. Minahal ko si Joyce. We had good times together. But one time nahuli ko siyang katext yung ex niya. Nabasa ko yung palitan nila ng messages. They were sending sweet messages to each other. Nagtalo kami. Doon nagsimulang mabawasan yung feelings ko para sa kanya. But then I gave her another chance. Ang sabi ko kung mahal pa rin niya yung ex niya, palalayain ko siya. Pero kung pipiliin niya ako, ayokong nakikipag-usap pa siya sa ex niya kahit kailan. And she chose me. So I expected she'll do as I say. Pero dahil minsan na siyang naging kaduda-duda, hindi na bumalik yung buong tiwala ko sa kanya. Iyon na nag-trigger ng unti-unting pagkawala ng feelings ko sa kanya. I have doubts. Kaya one time sinundan ko siya. I saw her with her ex. Kumakain sila sa isang restaurant. The next day, tinanong ko siya kung nakita sila ng ex niya and she lied to me. Ang sabi pa niya mula nang ipinangako niya sa akin na hindi na siya makikipag-communicate sa ex niya, ay hindi na sila nagkita o nagkausap nito. I couldn't believe how such a liar she was. That gave me the reason to break up with her. She said ako talaga yung mahal niya. Nanghihingi lang daw ng tulong yung ex niya at hindi niya natanggihan. Hindi ko na siya pinaniwalaan. Kung ano man yung dahilan ng patuloy na pakikipag-usap at pagkikita niya sa ex niya. Despite what she promised me, hindi ko na tinanggap yung reasons niya. She betrayed my trust. Yun ang issue. Niloko niya ako. Nagsinungaling siya sa akin. Tumungga siya ng beer. Hindi niya matanggap ang mga narinig mula rito. Naalala niya ang isang pagkakataon kung saan nakita niya ang pangalan ng dating nobyo ni Jess sa cellphone nitong nakalapag sa kama nito. Halos puno ng inbox nito ang pangalang iyon. Bubuksan sana niya ang isa sa mga mensahe pero bigla itong pumasok sa silid nito at kinuha sa kanya ang cellphone nito. Na-curious siya at nagtanong dito kung ang ex nito ay iyon. Ang sabi nito hindi raw, kapangalan lang, kasamahan daw nito sa church.
Born-again Christian kasi ito. She knew Joyce was capable of lying. Lahat naman ng tao ay nagagawang magsinungaling. Ngunit hindi niya akalaing iyon pala ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay rito si Jigs. She tried to come back to me. Nagmamakaawa siya na balikan ko siya dahil ako raw talaga yung mahal niya. Pero ano pa yung silbi kung babalikan ko siya? Unang-una, wala na akong tiwala sa kanya. Pangalawa, hindi na ganoon katindi ang feelings ko para sa kanya. I don't think we could patch things up and made a brand new start. Hindi ko na siya tinanggap. Hindi niya matanggap yon kaya sinubukan niya akong habol-habulin to the point of absurdity. One time nilapitan niya ako habang nagpa-practice kami ng soccer. Sa harap ng mga teammates ko, she begged me to come back to her. I told her I don't love her anymore para tumigil na siya sa ginagawa niya. Napahiya siguro siya dahil marami ang nakarinig. She stopped stalking me since that day. Alam ko nasaktan ko siya pero sinaktan din niya ako. Uminom uli siya ng beer. Noon niya na-realize kung bakit mahigpit ang pagtutol ni Joyce na gantihan nila si Jigs. At si Jinky ang pinakamalapit kay Joyce. Ay maaaring may idea sa dahilan ng breakup ni Joyce at Jigs noon. Kaya ganoon na lamang ang pagkundina nito sa ginagawa niya. Maaaring hindi lang nito masabi kay Joyce sa mga tingin nito ay ang totoong may kasalanan sa breakup upang protektahan ang kaibigan nila. Hindi ka naniniwala? Well, I don't care if you believe me or not. You've done me harm 5 years ago. It doesn't matter anymore kung maniniwala ka pa sa akin o hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin yun noon? Because you never gave me a chance. Isa pa, alam ko namang hindi ka maniniwala. Siyempre, ang kaibigan mo yung paniniwalaan mo. I'm sorry. Aniya pagkalipas ng ilang saglit na katahimikan. Kumunot ang noon nito. Drunk now, huh? No, I'm not drunk. Nagsusorry ka ba sa akin? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. I know it's very late to say it, but I would like to apologize for everything I've done to you. I'd been really a bitch. I can't believe I'm hearing those things from you. I may be very harsh but I admit my mistakes when I realize them. Naramdaman niya nakatitig ito sa kanya. Sinaid niya ang laman ng hawak na beer in can at muling nagbukas ng bago. Nasaktan kasi ako nung makita ko nasasaktan si Joyce kaya nagawa ko yun kahit alam kong mali. I love my friends so much that I'm willing to do everything for them. Sila na lang kasi yung tinuturing kong pamilya. Wala ka ng pamilya? I lost my mother when I was 10. I don't have any siblings. I have a father but he doesn't care about me. He doesn't love me. He wants to run my life. Gusto niyang kalimutan ko yung pagkanta at pagtugtog kahit alam niyang iyon yung nakapagpapasaya sa akin. We've always argued about that. My father has remarried. For several years, nakatira ako sa kanila bago ako lumipat sa building na to. Mainly because gusto kong makinabang sa mga nararapat na sa akin bilang legal na anak. Pero kahit naroon ako, excluded ako sa kanila. I don't have my own family. Lumagok uli siya ng beer. Nakita niya ang simpatya sa mga mata ni Jigs. Nag-iwas siya ng tingin dito. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi rito ang totoong sitwasyon ng buhay niya, gayong hindi naman sila magkaibigan. Kaya mga kaibigan ko lang yung tinuturing kong pamilya. I'm still friends with Jinky and Dindin. They were having their own families now, kaya iba yung trip nila at hindi na kami madalas magkita. Pero kapag birthday ng isa o may problema ang isa, o basta magkayayaan lang kaming magkita-kita, magbonding kami. Tropa ko ang mga kabanda ko. Kapag may problema ang mga yon, sa akin lang din sila lagi nagko-confide. Alam kasi nila na lagi ako may advice at may panahon ako para makinig sa kanila. At kung kaya ko rin lang, itutulungan ko sila. At si Maya, she's my best friend until the end. Sila ang pamilya ko. Buti ka pa. Alam mo, inggit na inggit ako sa'yo. Nung makilala ko yung pamilya mo, naisip kong gaano ka kaswerte at kung gaano ako kamalas. You still have a mother. I want to have a father like yours and siblings like yours too. Na makasama ko sila, naging masaya ako kahit sandali. Tear pulled in her eyes. Ipinaramdam sa akin ng pamilya mo kung paano magkaroon ng isang masaya at kompletong pamilya. Kaya nga nang umalis ako, niyakap ko silang lahat. Meeting them and being with them means so much to me. Kaya salamat, Jigs. Kahit ayaw mo akong isama, isinama mo pa rin ako roon. Lalo nagpataka ng mga luha niya. Padaskol na pinahid niya ang mga yon ng likod ng palad niya. I would never have a family like them. Kahit anong gawin ko, hindi na ako magkakaroon ng pamilya.
Naramdaman niya ang paghagod ng palad nito sa kanyang likod para i-comfort siya. I'm sorry to hear that. Alam kong masakit at mahirap yung sitwasyon mo. But you still have a father. Maybe you could work things out with him. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kung ano man yung naging hindi nyo pagkakaunawaan, baka pwede nyo pang maresolba. Naniniwala ako na mahal ka niya. Hindi man niya maiparamdam o maipakita sa'yo. Sa tingin ko, pride at respect issues ang ilan sa naglalayo sa inyong dalawa. Alam ko, deep inside, gusto mo ring maayos yung gusot sa pagitan nyo. At siguro ganun din siya. Kailangan nyo lang mag-reach out sa isa't isa. Umiling siya habang patuloy ang pagpatak ng mga luha. I don't think we can resolve our issues. Ilang taon na kaming ganito. Hindi rin naman kami close kahit noon pa dahil masyado siyang strikto. I love my father but if he couldn't make himself love me back, then I'll just let things like this until we both die. Tuluyan na siyang inakbayan nito at hinagod ang palad ng balikat niya. Come on, stop crying. Iniharap siya nito at pinahid ang mga daliri ang mga luha niya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Look at me. She looked in his eyes. You have to sort things out with your father before it's too late. Mag-ama pa rin kayo kahit pagbali-baligtarin niyo ang mundo. Huwag mong sayangin yung pagkakataong naranasan ko kung paano magkaroon ng isang ama, Ani. Gaano man kasakit ang mga nangyari sa pagitan niyo noon, pilitin mong kalimutan yon. Patawarin mo siya. Kung may mga pagkakamali ka, pagsikapan mong tanggapin. Trust me. Kapag naayos niyo ang lahat, magiging masaya kayo. Tuluyan na siyang napaiyak. Niyakap siya nito. Yumakap din siya rito. She had always been reluctant to tell her problems to any of her friends. Kapag naikwento niya yon ay dinadaan niya sa biro at kunwari ay hindi siya apektado. Ngunit nagawa niya itong maikwento kay Jigs nang hindi niya pinipigilan ang tunay na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwalang layakap siya nito at inalo siya sa problema niya.